Hindi talaga magpapaapi ang mga Pilipino sa ibang lahi. Gagawin ang lahat upang itaas ang bandera ng sariling bansang Pilipinas. Ikaw, naranasan mo na bang hamakin ng ibang lahi? Kung ganon, ay tungayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Ang hangin sa loob ng Iron Fist Gym ay mabigat, amoy pawis na matagal nang nanunuot sa mga lumang punching bag, at halong alikabok na pilit binubura ng isang binata, si Ronron. 25 taong gulang sa papel, ngunit ang kanyang mga mata tila hindi pa lumalampas sa edad na 8 ang kanyang pag-iisip. Yumuko siya. Ang kanyang manipis na walis ay gumagapang sa sahig. Tinutulak ang mga dumi at tuyong dahon na niligaw mula sa labas. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba. Ang kanyang buhok ay malalim na nakatakip sa kanyang noo. Halos hindi na makita ang kanyang mga mata na laging nakayuko. Hoy, Ronron, bilisan mo nga dyan. Ang bagal-bagal mo talagang kumilos. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa ring, puno ng pagkadismaya. Bahagyang nanginig ang balikat ni Ronron, ngunit hindi siya tumugon. Patuloy lang siya sa pagwawalis. Ang bawat galaw ay tila pre-program, walang emosyon at walang buhay. Ano ba yan? Pati ba naman ng janitor? Kailangan pang turuan. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Lumapit si Mando, isang boksingero na may malaking katawan at malakas na boses. Naintindihan ko po, bulong ni Ronron. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Naintindihan mo pala eh. Bakit ang bagal mo? Hindi ka ba marunong sumunod? O sadyang ayaw mo lang? Bumuntong hininga si Mando at umiiling-iling. Alam mo Ronron, buti pa ang mga punching bag may silbi. Ikaw, ano? Puro ka na lang palamunin dito. Kung hindi ka lang anak ni Mantonyo, matagal na kita sinipa dito. Biglang tumigil sa pagwawali si Ronron. Ang pangalan ng kanyang ama ay tila isang kuryente na dumadaloy sa kanyang katawan. Bahagyang umangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakayuko, ngunit may kakaibang kislap na dumaan. Mang Tonyo? Ang ama mo? Ha? Matagal na siyang wala. Na hindi mo nga yata maalala kung paano siya lumaban. Lumapit si Dante, isa pang boksingero, habang nagtatawanan silang dalawa. Ano kaya kung subukan mong sumuntok, Ronron? Baka ang hangin lang ang masuntok mo. Nagsimula ang tawanan ng ilang boksingero na naroroon. Ang bawat halakhak ay tila matalim na kutsilyo na humihiwa sa katawan ni Ronron. Ngunit sanay na siya. Sanay na siyang maging target ng kanilang mga biro, ng kanilang mga pangutya. Ang kanyang mundo ay tahimik, walang ingay, walang galaw, maliban sa paulit-ulit na pagwawalis at paglilinis. Ang Iron Fist Gym na dating pugad ng kanyang ama ay ngayon ay bilangguan ng kanyang pagkatao. Hayaan nyo na yan si Ronron, sabi ni Coach Leo, ang matandang coach ng gym, habang pinupunasan ng kanyang pawis. Alam nyo namang may sariling mundo yan. Hindi na yata magbabago. Umiiling-iling siya. May bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Naalala niya pa ang batang si Ronron na laging nakasabit sa likuran ng kanyang ama, na laging may ngiti sa labi habang pinapanood ang bawat galaw ni Mang Tonyo sa ring. Ngunit pagkatapos ng pagkawala ni Mang Tonyo at ang pag-aalis ng kanyang nanay na si Marites, ang ina ni Ronron, nagbago ang lahat. Ang ningning sa mga mata ni Ronron ay nawala, napalitan ng isang malalim na kawalan. Sige na Ronron, tapusin mo na yan. May darating tayong bisita. Utos ni Coach Leo. Tumango si Ronron. Ang kanyang ulo ay nanatiling nakayuko. Bumalik siya sa kanyang gawain. Ang bawat pagwawalis ay tila nagtatago sa kanyang sarili. Ang mga alaala ng kanyang ama ay naglalaro sa kanyang isip. Ang malakas na tunog ng mga kamao na tumatama sa punching bag, ang amoy ng pawis at liniment, ang matamis na tagumpay.
Ang kanyang ama ang nagturo sa kanya ng mga batayan ng boxing, ang tamang postura, ang pag-iwas, ang pagtama. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila bahagi na lamang ng nag-iisang panaginip, isang bagay na hindi na niya kayang hawakan. Isang malakas na busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas, sinundan ng pagbukas ng pinto ng gym. Pumasok ang isang lalaki, malaki ang pangangatawan, may blonde na buhok, at ang mga mata ay puno ng kayabangan. Nakasuot siya ng mamahaling sportswear. Ang kanyang mga braso ay puno ng tattoo. Ito ay si Rage, isang Amerikanong lumaki sa Pilipinas, kaya't matatas siyang magsalita ng Tagalog. Ngunit ang bawat salita ay may bahid ng pangungutya. Oh, andito na pala ang hari ng ring. Bati ng isang boksingero, may halong sarkasmo. Hari? Hindi ako hari. Ako ang Diyos ng ring. Tumawa si Rage, malakas at mayabang. Ang kanyang tingin ay lumibot sa buong gym. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Saan na ang mga Pinoy na malalakas? Puro kayo yabang sa labas, pero pagdating sa ring, puro kayo duwag. Nagkatinginan ang mga boksingero. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at kahiyan. Ngunit walang sino man ang nagsalita. Alam nilang mayaman si Rage, may koneksyon, at walang silbi ang makipagtalo sa kanya. Wala ba talagang gustong lumaban sa akin? O sadyang puro lang kayo mga nagpapanggap na boksingero? Lumapit si Rage sa ring, sinipa ang lubid. Ang hina nyo. Puro kayo kape at sigarilyo. Hindi nyo man lang kayang lumaban sa isang Amerikano na tulad ko. Ang bawat salita ni Rage ay tumatagos sa mga puso ng mga Pinoy na naroroon. Ang kanilang mga kamao ay nakakuyom. Ang kanilang mga panga ay nagngangalit. Ngunit ang takot at kahihiyan ay mas patimbang kaysa sa kanilang galit. Nasaan ang mga tapang ng mga Pinoy? Puro kayo yabang. Pero walang gustong lumaban sa akin. Pagmamayabang na sigaw ni Rage. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong gym. Baka ang mga babae nyo pa ang mas matapang kaysa sa inyo, mga duwag. Sa sulok, patuloy sa pagwawali si Ronron. Ngunit ang bawat salita ni Rage ay hindi nawawala sa kanya. Ang paghamak sa mga Pinoy, ang paghamak sa kanyang kapwa, ay nagpapalitaw ng isang kakaibang emosyon sa kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang payak na isip, may pumipitik na alaala ng kanyang ama, ang dangal, ang lakas, ang pagtatanggol sa sariling bayan. Ang kanyang ama ay hindi kailanman nagpapaapi. Coach Leo, wala ba talaga kayong maipapakitang boksingero dito? Puro ba kayo lang mga nagpapanggap na matatapang? Tanong ni Rage, may ngisi sa labi. Umiling si Coach Leo. Rage, huwag mo namang hamakin ang mga bata. May mga araw lang talaga na hindi sila handa. Hindi handa? O sadyang walang lakas sa loob? Sa tingin ko, ang huli ang totoo. Tumawa si Rage. Ang kanyang mga mata ay sumabit kay Ronron na nakayuko at nagwawalis. Isang ngisi ang lumabas sa labi ni Rage. Oh, tingnan nyo. May janitor pa yata kayong mas matapang kaysa sa boksingero nyo. Hoy, janitor, gusto mo bang sumubok? Baka ikaw pang makapagbigay ng konting laban. Nagtawanan ang mga boksingero at miyembro ng gym. Hayaan mo na yan, Rage. Isip bata yan, sabi ni Mando. Wala yan sa sarili niya, dagdag ni Dante. Baka masuntok lang niya ang sarili niya. Ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari. Sa halip na yumuko at umalis, dahan-dahang itinaas ni Ronron ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng kawalang malay, ay may kakaibang ningas. Hindi ito ang ningas ng galit, kundi ng determinasyon. Lalaban ako, mahinang sabi ni Ronron, halos hindi marinig. Ngunit ang katahimikan ng gym, ang bawat salita ay umaalingaw-ngaw, malinaw at matalim. Nagulat ang lahat, ang tawanan ay biglang huminto. Nagkatinginan sila, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Nagtawanan muli si Rage, mas malakas kaysa kanina. Talaga? Ang janitor?
Isip bata? Sige, tingnan natin kung ang pagwawalis mo ay makakatulong sa sa ring. Ronron, wag. Sasaktan ka lang yan. Lumapit si Coach Leo. Sinusubukan siyang pigilan. Hindi mo kailangan patunayan ng kahit na ano sa kanya. Ngunit si Ronron ay nagpatuloy. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Rage. Sa sandaling iyon, tila nawala ang kanyang pagiging isip bata. Mayroong kapangyarihan at determinasyon sa kanyang mga mata na hindi pa nakita ng sinuman. Ang kanyang katawan na dati tila mahina at walang dating ay may kakaibang paninindigan. Akala ko ba, hamon ang hanap mo? Ang boses ni Ronron ay mas malakas na ngayon, may bahid ng matalim na tunog. Andito na ako, lalaban ako. Nagulantang ang lahat. Ang janitor na laging tahimik at yumuyuko ay biglang nagkaroon ng sariling boses. Ang mga boksingero ay nagbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Sige, sige. Mukhang may magandang palabas tayo. Sigaw ni Rage. Ang kanyang ngisi ay mas lumawak. Sige, janitor. Ipakita mo sa akin kung gaano ka kahina. Naghanda si Ronron para sa laban habang isinusuot niya ang lumang guwantes na nakita niya sa isang locker. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa luma at gasgas na balat. Ang amoy ng luma at pawis ay bumalik sa kanyang ilong. Ngunit ngayon, hindi ito ang amoy ng dumi. Ito ang amoy ng alaala. Isang flashback ang naganap, ang kanyang ama, na nagtuturo sa kanya ng tamang postura, ang pagtama ng kamao at ang pag-iwas. Ang bawat galaw ay bumabalik sa kanya, hindi bilang kaalaman, kundi bilang instinct. Ronron, sigurado ka ba? Tanong ni Coach Leo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Baka mapahama ka lang, iho. Kailangan ko pong gawin ito, Coach. Sagot ni Ronron. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Tila nakikita niya ang isang bagay na hindi pa nakikita ng iba. Para po sa kanila. Sa ring, si Rage ay puno pa rin ng kayabangan. Nagpapainit siya, nagpapalabas ng malalakas na suntok sa hangin. Ang bawat galaw ay tila nagpapakita ng kanyang lakas. Ang mga boksingero at miyembro ng gym ay nakapaligid sa ring. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Ronron, naghihintay at nagtataka. Pumasok si Ronron sa ring. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang lumakad sa canvas. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang kalaban. Ang kanyang katawan ay tila nagbago mula sa kuba at mahina. Ngayon ay may kakaibang postura, tila handa sa anumang mangyari. Ayos, mukhang may laro tayo ha. Sigaw ni Rage, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Sige, isip batang janitor. Ipakita mo ang galing mo sa akin. Ang referee ay nagbigay ng huling paalala, ngunit hindi na halos marinig sa ingay ng mga tao. Round 1, fight! Sinalubong agad ni Rage si Ronron ng isang malakas na suntok. Isang right hook na inaasahang babagsak agad ang janitor. Ngunit sa pagtataka ng lahat, umiwas si Ronron ng may kakaibang liksi. Ang kanyang mga galaw ay hindi perpekto, ngunit mayroong isang kakaibang ritmo at lakas na nagmula sa kanyang kaluluwa. Napakaswerte mo namang bata ka. Sigaw ni Rage, sinundan ng isa pang suntok at isa pa. Sa unang round, puro depensa si Ronron. Hinahayaan niya si Rage na magpakawala ng suntok, ngunit bawat isa ay iniiwasan niya o sinasangga. Ang kanyang mga paa ay gumagalaw ng mabilis. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, nagtatakip sa kanyang muka. Ang bawat galaw ay tila instinct, hindi pinag-isipan. Tila ang kanyang katawan ay may sariling isip. Ano ba yan? Puro ka nalang iwas. Lumaban ka naman sa akin. Sigaw ni Rage, nagsisimula ng mainis. Ang kanyang mga suntok ay naging mas mabilis, mas malakas. Ngunit si Ronron ay patuloy na umiiwas. Habang tumatagal ang laban, unti-unting bumalik ang memorya ng kanyang ama. Ang peekaboo style.
ang mabilis na footwork, ang matinding counterpunch. Ang mga alaala ay nagsilbing gasolina sa kanyang diwa. Ang amoy ng pawis, ang tunog ng mga kamao, ang ingay ng mga tao, ang lahat ay bumalik, malinaw at matalim. Ron, ganyan nga, iiwas ka lang. Sigaw ni Coach Leo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Nakita niya ang mga galaw ni Mang Tonyo sa bawat pag-iwas ni Ronron. Ang round ay natapos at bumalik si Ronron sa kanyang sulok. Ang kanyang muka ay pawis na pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ayos ka lang ba, Ronron? Tanong ni Coach Leo. Pinunasan ang kanyang muka. Ayos lang po ako, Coach. Kaya ko pa po. Sagot ni Ronron. Ang kanyang tinig ay mas malakas na ngayon. Sa ikalawang round, nagbago ang lahat. Matapos ang isang matinding suntok ni Rage na halos tumama sa kanya. Isang kakaibang lakas ang bumalot kay Ronron. Ang kanyang mga mata ay naging matalim. Ang kanyang katawan ay naging mas mabilis. Ang bawat galaw niya ay tila may pinagmulan ng kanyang ama. Hindi na ako iiwas. Oras na para lumaban. Sigaw ni Ronron. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong gym. Nagulat si Rage sa biglang pagbabago ni Ronron. Sinalubong niya si Ronron ng isang malakas na jab. Ngunit umiwas si Ronron at sa isang iglap, isang mabilis na series ng suntok ang sumunod. Isang kaliwang hook, sinundan ng isang right straight at pagkatapos ay isang malakas na uppercut sa panga ni Rage. Boom! Tumama si Rage sa canvas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at sakit. Ang buong gym ay natahimik. Walang sino man ang umimik. Ang janitor, ang tinatawag nilang isip bata, ay nakapagpatumba sa mayabang na Amerikano. Nagsimulang magbilang ang referee. 1, 2, 3. Pilit na bumangon si Rage. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ang kanyang mga kayabangan ay napalitan ng puot. Akala mo, kaya mo ako? Hindi ako matutumba sa isang janitor. Sumugot siya na walang ingat. Ang kanyang mga suntok ay puro galit, walang direksyon. Ngunit si Ronron ay handa. Sa isang mabilis na counter-attack, ipinakita ni Ronron ang buong kapangyarihan na minana niya sa kanyang ama. Isang malakas na right hook na may kakaibang puwersa. Ang tumama sa panga ni Rage na nagpatumba sa kanya muli. Ngayon, nanatili siyang nakahandusay, walang malay. Nagulantang ang buong gym. Ang tahimik na janitor, ang isip bata, ang pinagtatawanan, ay tinalo ang mayabang na Amerikano. Ang mga tao ay nagpapalakpakan, nagsisigawan, ang kanilang mga muka ay puno ng paghanga at pagkamangha. Ron! Umaalingaw-ngaw ang kanyang pangalan sa buong gym. Unti-unting bumalik sa kanyang sarili si Rage, ngunit ang kanyang kayabangan ay nawala. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at pagtataka. Ang mga boksingero at miyembro ng gym ay napuno ng paghanga. Lumapit sila kay Ronron. Ang kanilang mga muka ay puno ng katanungan. Ronron, paano mo nagawa yun? Tanong ni Mando. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Sino ka ba talaga? Oo nga, Ronron, ang galing mo. Sabi ni Dante. Hindi ko akalain na may ganyan ka palang galing. Sa puntong ito, lumapit si Coach Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Si Ronron, anak siya ni Mang Tonyo eh. Ang kanyang ama, ang isa sa pinakamahusay na boksingero sa ating kasaysayan. Ang Iron Fist na tinatawag nila dito sa ating gym. Sabi niya, gamit ang pangalan ng ama ni Ronron. Nagulantang ang lahat ng hindi nakakaalam. Ang lihim ni Ronron ay nabunyag. Ang kanyang pagiging isip bata ay hindi naging hadlang sa paglabas ng kapangyarihan na minana niya. Ang tema ng kapangyarihan ay hindi lamang sa lakas ng kamao, kundi sa kapangyarihan ng pagkatao, ng dangal, at ng pagmamana ng isang legacy. Siya ang anak ng alamat, bulong ng isang matandang boksingero. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ang kanyang ama ay may ganoong galaw.
Ang bilis, ang lakas, ang determinasyon. Parehong pareho. Pero bakit hindi niya naman sinabi sa lahat? Si Mang Tonyo pala talaga ang tatay niya, ang boksingero. Tanong ni Mando. Hindi na mahalaga yon. Sagot ni Coach Leo. Pinunasan ang kanyang mga luha. Ang mahalaga, ipinakita niya sa atin ang tunay na lakas ay nasa loob natin. Hindi ito sa kayabangan, kundi sa dangal at pagmamahal sa sariling bayan. Lumapit si Ridge kay Ronron. Ang kanyang muka ay puno ng pagpapakumbaba. Ronron, ang galing mo naman. Patawarin mo ako ha. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Maling-mali ako. Hinama ko kayo. Hinama ko ang bansang to. Pero ipinakita mo sa akin ang tunay na lakas ng Pilipino. Maraming salamat. Salamat sa magandang laban ha. Inabot niya ang kamay ni Ronron at nakipagkamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ang galit ay nawala, napalitan ng paggalang. Mula sa araw na yon, nagbago ang buhay ni Ronron. Hindi na siya tinutukso o kinukutya. Sa halip, siya ay iginagalang. Ang kanyang pagiging isip bata ay hindi na nakita bilang kahinaan, kundi bilang isang bahagi ng kanyang kakaibang pagkatao. Ang gym ay naging kanyang tahanan at ang mga boksingero ay naging kanyang pamilya. Ronron, gusto mo bang mag-ensayo kasama namin? Tanong ni Mando isang araw. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Sige po, Mando. Gumiti si Ronron. Ang kanyang ngiti ay totoo, walang bahid ng kalungkutan. Minsan, sumasama siya sa mga sparring session, ngunit hindi na para patunayan ang kanyang sarili, kundi para ibahagi ang likas na talento at ang mga aral ng kanyang ama. Ang bawat galaw niya ay tila isang tula, puno ng biyaya at lakas. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng mabilis. Ang kanyang mga paa ay sumasayaw sa ring. Ang bawat suntok ay may katumpakan. Si Rage, na ngayon ay nagbago ang pananaw sa mga Pinoy, ay naging isa sa mga tagahanga ni Ronron at maging isang kaibigan. Madalas siyang bumibisita sa gym, hindi para maghamon, kundi para manood at matuto. Nakita niya ang tunay na kapangyarihan na hindi matatagpuan sa kayamanan o pisikal na lakas, kundi sa loob ng isang tao na may busilak na puso at natatagong lakas. Ronron, ang galing mo talaga. Hindi ko akalain na may ganyan kang galing, sabi ni Rage isang araw habang pinapanood si Ronron na nag-e-ensayo. Salamat sa pagtuturo sa akin ng leksyon. Lahat tayo ay may galing, Rage. Kailangan lang natin itong hanapin, sagot ni Ronron habang pinupunasan ang kanyang pawis. Si Ronron, ang dating tahimik na janitor, ay naging inspirasyon. Ang Iron Fist Gym ay muling sumigla, hindi lamang dahil sa mga bagong boksingero, kundi dahil sa kwento ng isang lalaking nagpakita na ang tunay na kapangyarihan ay nasa loob natin. Naghihintay lamang na mailabas sa tamang panahon, at na ang dangal ng isang tao ay hindi matutumbasan ng anumang panlabas na paghuhusga. Ang anino ng kamao ng kanyang ama ay muling nabuhay sa kanya, hindi upang maging anino, kundi upang magningning bilang isang bagong bituin. Ang kanyang kwento ay kumalat, hindi lamang sa gym, kundi sa buong komunidad. Siya ay naging simbolo ng pag-asa, ng paglaban, at ng pagtatanggol sa dangal ng Pilipino. Ronron, may gusto akong sabihin sa iyo, sabi ni Coach Leo isang hapon, habang nakaupo sila sa tabi ng ring. Ang iyong ama ay ipinagmamalaki ka. Ipinagmamalaki ka ng lahat. Binigyan mo ng bagong buhay ang gym na to. Ngumiti si Ronron, ang kanyang mga mata ay puno ng kaningningan. Salamat po, Coach. Salamat po sa lahat. Ang hangin sa Iron Fist Gym ay hindi na mabigat. Ngayon, ito ay puno ng pag-asa, ang inspirasyon at ang tunog ng mga kamao na tumatama sa punching bag na may bagong ritmo, bagong buhay. Ang bawat suntok ay hindi lamang tunog ng lakas, kundi ng dangal, ng pagmamahal at ng pag-asa. At sa gitna ng lahat, si Ronron ang janitor
ay naging isang bayani, ay nagpatuloy na nagliliwanag. Isang patunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa pisikal na anyo, kundi sa puso at kaluluwa ng isang tao. Ang kanyang kwento ay mananatili, isang paalala sa lahat na ang bawat isa ay may kakayahang maging bayani sa sarili nilang paraan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.